Buong araw na bad trip si Trisha dahil hindi niya maayos ng tama ang kanyang trabaho. Tuwing naaalala niya ang babaeng natutulog sa kama ni Juice ay hindi niya maiwasang mainis sa sarili. Natambakan tuloy siya ng trabaho kaya gabi na siya natapos. Nagulat siya ng paglabas ng opisina ay nakita niyang naghihintay sa kanya si Juice. Napatuwid ito ng tayo pagkakita sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya pero pinilit niyang iwaksi iyon. Seeing him again was the last thing she wanted. "What are you doing here?" tanong niya. Inginuso ng binata ang coffee shop nito. "Napadaan ako kanina sa shop and saw you went out of this building kaninang lunch. Bakit hindi ka nagpaalam sa akin kanina?" Tumango si Trisha pero hindi nagsalita. Juice was just standing in front of her and staring at her. Pero wala siyang balak kausapin ang lalaki o makinig man lang dito. Kailangan muna niyang pagdikit-dikitin ang nagkadurog-durog niyang puso para lang mapakiharapan ito ng maayos. Nilampasan niya ang binata at dire-diretsong naglakad. Pero sumunod ito sa kanya. She tried to ignore him. Nakasunod pa rin ito sa kanya pero hindi nagsasalita. Nang hindi na siya makatiis ay tumigil siya at nilingon ito. "What do you want?" she snapped at him. "You," pasigaw ring sagot nito. Halatang nagulat sa sariling outburst. Nang mapagtanto siguro ng binata ang sinabi ay tila nalito ito. "No. I mean, what I want to say is, I want to talk to you." "Tungkol saan?" "I don't know. Anything. Everything." Then he sighed in frustration. "I just want to talk to you." "So you came all the way here para makipagkwentuhan lang? Ano ba ako sa tingin mo, love guru? What are you saying?" She exhaled in frustration. "Nagkaproblema ka na naman ba sa babae mo kanina?" "Anong babae?" "What the?" "So naabutan mo si Margie kanina?" Siya naman ang natigilan. So iyon pala si Margie. Sinabi ni Juice na hindi ito nagpapatulog ng ibang babae sa condo unit nito. Pero kapag pala si Margie, lahat ng rules nito ay kinakalimutan. Wala nga siyang laban doon. "Ano na? Ano nang pag-usapan natin?" Saglit itong tila nalito. "Look, Trish, give me a few seconds to collect in my thoughts." She did not have time for Juice's stupidity. "First question, Kevin, do you want to talk to me?" Umiling ito. "I don't know. I just miss you." "Ever, do you miss me?" "Kagabi pa tayo huling nagkita." "Juan Crisostomo, kagabi lang tayo huling nagkita. Bakit mo ako mamimiss ka agad?" "I just do, okay," tila inis nang sabi nito. "Hindi ko rin alam. Ngayon lang nangyarto sa akin." Kahit paano ay nawala ng kaunti ang inis ni Trisha. She could really tell he was having a hard time collecting his thoughts. She almost rolled her eyes. How could she have fallen in love with someone so stupid? Hoops! Paano napunta sa love ang usapan? Tumingin siya rito ng diretsyo. "Do you like me?" "I told you I do." It was not enough. Nabanggit minsan ni Juice na sinasabi nitong gusto nito ang babae dahil iyon ang inaasahan ng mga babaeng marinig mula rito. He must be lining her up with all of those girls. Hindi siya makapapayag. She inhaled and then exhaled. Pagkatapos ay tiningnan ito ng pailalim. "Eves, do you sound like you're falling in love with me?" Namamanghang tumingin ang binata sa kanya. "Falling in love with you?" Halos matawa ito sa sinabi niya. "Simon, Trisha. What are you talking about? Because you wouldn't fall in love with another girl again, right?" Hindi ito nagsalita. "That did it," walang sabi-sabing tinalikuran niya ang binata. "Trish, wait." Hinawakan nito ang kamay niya. She turned to him and stomped him hard on his foot. He groaned. "Come near me again at hindi lang iyan ang aabutin mo," pagbabanta ni Trisha. Nanggigigil pa rin siya sa galit noong nakasakay na siya sa taxi. Naiinis na talaga siya kay Juice. At naiinis siya sa kaalamang sa dinami-rami ng lalaki ay ito ang nagustuhan niya. Tuloy-tuloy na pumasok si Trisha sa kwarto ni Pia at nanggigigil na ibinagsak pasara ang pinto, walang pakialam kung naabala ang kaibigan niya sa pagsusulat ng nobela.
Ilang beses siyang nagpalakad-lakad sa loob ng kwarto nito. She did not like what she felt for Juice. Not at all. Baka sa susunod na makita uli niya ang binata ay mahulog na ng tuluyan ang puso niya rito. Kung kaya pa niyang isalba ang sarili ay isasalba niya. Pero nang walang maisip na solusyon ay napasigaw siya out of frustration. Guys are such jerks. Sa sobrang gulat marahil ni Pia sa outburst niya ay nabitawan nito ang laptop. Nag-aalalang tumingin sa kanya ang kaibigan. Patricia Ann Samonte, ano ba ang nangyari siyo? And Gavis, didn't you come home last night? Lalo tuloy siyang nainis sa sinabi nito. Don't talk about last night. Care to tell me about it? I found Martin cheating. Napabalikwas si Pia mula sa pagkakasandal sa headboard ng kama. Shock was written all over her face. What? Kanino? Iwinasiwas ni Trisha ang kamay. Martin was out of the question. S don't know and F don't care. Pia looked at her sympathetically. It's okay if you tear-shy. I understand, who says I'm gonna tear-shy, putol niya sa sasabihin nito. I'm not shedding the precious tears over that bastard. Sayang lang ang effort. Kanino ka nagagalit? Yes. Thank you, Lord. Set me up on a date, na-excite na sabi ni Trisha. She would make herself realize that Juice was not the only man in the world who could make her lose her senses. Are you serious? Pinandilatan lang niya si Pia. Nagpahinuhod naman ang kaibigan niya at binalingan ang kausap sa phone. Iset mo raw siya ng date sa friend mo. Hinintay muna niyang matapos si Pia sa pakikipag-usap kay Franz bago niya kinulit ang kaibigan. Ano raw? Raw. Sumabay ka na lang daw sa amin bukas. Trisha jumped out of the bed and stretched her arms as she hummed her way back into her own room. Tomorrow would be a great day. She would forget Juice and bring her world back to its normal spin. Pagkagaling ng trabaho kinabukasan ay dumaan si Trisha sa parlor para magpaayos ng buhok. She wanted to look especially good tonight. It was a celebration for its possible new life with Juan Crisostomo Tejero out of the picture. Pagka-uwi sa bahay ay isinuot ni Trisha ang isa sa mga bestidang isang beses pa lang niyang naisuot. It was a simple floral dress in pink and green highlighted flowers. She wore her flat sandals and sprayed a whisk of perfume. A moment later, she heard someone knock on the door. Siya na ang nagbukas ng pinto at hinayaan munang magpaganda si Pia. After all, she wanted to make everything special for her friend. Minsan lang itong lumabas ng lungga kaya natutuwa siya. Franz was standing on the door with a smile on his face. As always, he looked very handsome in a two-piece suit. Sayang ka, Franz, bungad niya rito. Ha, sambit nito, nakakunot ang noo. Pumasok na ito sa apartment. Sabi ko, sayang ka, wag ka na lang kaya kay Pia. Akin ka na lang kaya. Nakatingin lang si Franz sa kanya, pagkatapos ay tumawa ito ng malakas. The tension she saw earlier on his face vanished instantly. Nakitawa na rin siya, pagkatapos ay sumigaw. Pia! Franz is here. Ilang segundo pa ay lumabas na ang kaibigan niya. Trisha could not hide the smile that formed on her lips when she saw her friend. Pia was a knockout. Good job, sis. Make him fall helplessly in love with you. Dahan-dahang lumapit si Franz kay Pia as if he was caught by a spell. Trisha sighed. Mabuti pa si Pia, may Prince Charming, samantalang siya ay tila walang pag-asa kay Juice. Pagkaisip kay Juice ay napasimangot siya. Erase. Erase. Noong nasa loob na sila ng kotse ni Franz ay panay ang daldal niya. Panay rin ang usisa niya kay Franz. Natutuwa kasi siyang asarin si Pia dahil ayaw pa nitong umamin na nahuhulog na rin ang loob nito sa mortal nitong kaaway. Trisha straightened her dress when they stopped in front of a classy restaurant. This is it, panjing-courage niya sa sarili. Franz turned to her. El boyfriend's inside. He's waiting for us. So he's a jerk and playboy. Franz looked overly amused. Depends on what you mean. He might make a girl tear-eye sometimes, but he's a good man. She grinned widely. Na-excite na ako. Tara na.
Trisha, saway ni Pia. Franz just laughed. No, it's okay. Sa tingin ko ay magkakasundo sila ng kaibigan ko. Let's go. Hinayaan ni Trisha na magpatiuna ang dalawa. Tahimik siyang sumunod sa dalawa. That was when she saw a familiar figure. It was Juice. He was very handsome and elegant in his faded jeans and long-sleeved polo. Si Juice lang ang hindi nakapormal na damit sa mga lalaking dinners doon. He walked towards them like he owned the place. Lahat ng naroon, lalo na ang kababaihan, ay sinusundan ng tingin ang bawat galaw ni Juice. Admiration was evident on their faces. Yet Juice did not seem to notice them. He looked straight at her like she was the only girl present inside the room. Again, he made her heart beat faster and her knees trembled more than ever. Hindi alam ni Trisha kung saan siya kumuha ng lakas para ipunin ang lahat ng inis na unti-unting nagliparan sa hangin dahil lang nasilayan niya si Juice. Now that he was standing in front of her, she realized she had missed him. He may be blunt and stupid, but she missed him. Juice stopped a few steps away from her. A horrific thought came over her. Ito ba ang date niya? What are you doing here? Tanong ni Trisha kay Juice. Well, kita mo naman pinagtatagpo tayo, sagot nito. She counted from 1 to 10. Of all people, bakit si Juice pa ang makakadate niya? Nang mapansin ni Trisha na nakatingin sa kanila sina Pia at Franz ay itinulak niya ang mga ito. Don't mind us. Have fun, you two. Hinintay muna niyang makalayo ang mga ito bago uli niya hinarap si Juice. Pinagrus niya ang mga braso sa kanyang dibdib. Again, there was that frown on his forehead that she was starting to hate. Mukhang inis din ito sa kanya. Why are you dating random guys, Patricia Ann Samonte? At talagang nagpaganda ka pa. So now you're just a random guy. Hindi na niya hinintay na makapagsalita ang binata dahil nagpatiuna na siyang maglakad at humanap ng bakanting upuan. Ang napili niya ay malapit sa violinist sa stage. Juice sat across from her. You know what I'm talking about, Trisha, patuloy ni Juice sa naiinis na tinig. Dahil lang kay Martin ay nagkakaganyan ka na. Parang gustong ibato ni Trisha kay Juice ang vase na nasa gitna ng mesa. Kailan kaya nito malalaman na ito at hindi si Martin ang gumugulo sa isip niya ngayon? So, pinagtaasan niya si Juice ng isang kilay. Ano naman sa iyo if I date random guys? Hindi ito umimik, bagkus ay itinikom ang bibig. Maya-maya ay dumating ang waiter at kinuha ang order nila. Habang umuorder si Juice ay iginala niya ang tingin sa loob ng restaurant. Noon lang niya napagtuunan ng pansin ang paligid. The restaurant was a little big but it was cozy and very comfortable. The lights were a little dim, giving the room romantic ambience. May mga ilaw rin na nanggagaling mula sa mga poste sa tabi ng bawat mesa na nakakadagdag sa pagiging romantic ng ambience. Idagdag pa ang mga violinist sa stage at ang ilan sa matatandang nagsisimula ng magsayaw sa gitna ng dance floor. This is really romantic and beautiful, wala sa loob na usaw ni Trisha. Juice smiled a little. I knew you'd like it here. Sinabi ko kay Franz na dito na lang magpa-reserve because of the romantic atmosphere. Napamaang siya sa sinabi nito. Didn't know that you are friends with him. So, alam mo ako ang makakadate mo. Tumango si Juice. Parang ganun na nga. Siyempre, binanggit ni Franz ang pangalan mo. Bakit ka pumayag? Bakit naman hindi? Don't understand you, Juice, nailing na wika ni Trisha. Sinabi mo sa akin na hindi ka nakikipagdate sa isang babae ng 2 beses dahil natatakot kang sakalin nila. But here we are having a second date that you much dreaded. Bakit? Nag-date na ba tayo? Pinandilatan niya ito. Magkasama po kaya tayo sa kondo unit mo noong isang araw. But you don't consider it's date at all. So ibig mong sabihin, every time I want to see you and spend some time with you, date na kaagad yon. Napaisip si Trisha kung ano ang isasagot sa sinabi nito. Naguguluhan na talaga siya sa lalaki. Ano ba kasi ang tingin nito sa kanya? Ganito na lang. To set the record straight, this is our first date, okay? Itinaas pa niya ang hintuturo for emphasis. Everything that goes beyond this, you are breaking your rule.
Whatever. Dumating ang waiter at isinilbi ang mga order nila. Tahimik silang kumain. Pagdating sa dessert, nagulat si Trisha nang hainan siya ng waiter ng isang slice ng chocolate mousse. Alam niyang hindi kasama iyon sa mga inorder niya. Napatingin tuloy siya kay Juice na nagkukunwaring walang alam. But he had a grin on his face. He was so bad at acting. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa ginawa ni Juice. Naalala nito na mahilig siya sa matatamis. Was he making it hard for her to forget him that easily? Kani-kanina lang ay desidido siyang kalimutan na ang nararamdaman para dito dahil sasaktan lang siya ng lalaki. There was no way a man like Juice, who was obviously still trapped in the pain of the past, would give her the happiness she was looking for. Pero bakit parang hindi na iyon ang nararamdaman niya? Bakit parang nahihirapan na siyang basta na lang ignorahin si Juice? Kumakain na siya ng cake nang tumugtog ang mga violinists. Napaubo siya ng sunod-sunod nang biglang sabayan ni Juice ng kanta ang musika. If I'm not in love with you, what is this I'm going through tonight? And if this heart is lying, then what should I believe in? Else do I go crazy every time I think about you, baby? Juice, itago mo na lang yan, natatawang sabi ni Trisha. Sintonado kasi ito. Natigil lang siya sa pagtawa nang tingnan siya nito at kumindat. Ninisihan niya ang binata, kapag kwan ay sinabayan ito sa pagmonologe. Else do I want you like si do? If I'm not in love with you. Nagsalita ang nasa tono, natatawang sabi nito. She leaned back on her chair and just looked at him. Pinanonood ng binata ang matatandang nagsasayaw sa gitna ng dance floor. Nagulat si Trisha nang biglang tumayo si Juice at dire-diretsong tinawid ang dance floor. Ni hindi man lang ito nagpaalam sa kanya. Hinaya ng kanyang mga mata ang pinuntahan ng binata. She saw Franz hugging a woman in one corner of the room. Even from the distance, Trisha could see that the woman was crying. Nang dumating si Juice ay kinuha nito ang babae kay Franz at si Juice na ang umalo sa babae. Nanlaki ang mga mata niya nang mamukhaan ang babae. It was Margie, Juice's first and only love. Dahil kay Margie ay nakalimutan na kaagad ni Juice na kasama siya. Ouch again. Hindi na hinintay ni Trisha na makita pa siya ni Juice na nasasaktan. Kailangan niyang makaalis agad sa lugar na iyon. It was torture. Hindi siya tanga para hindi malaman kung bakit ganoon siya kaapektado sa presensya ng babaeng alam niyang mahalaga sa buhay ni Juice. She had fallen in love with him. She wiped her tears that trickled down her cheeks. No, that was not the time to tear. She had to think of another plan. Patricia Ann Samonte was not the type who gave up easily. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang makita si Pia na nag-aabang ng taxi. Her friend looked as miserable as she was. Mukhang umiiyak at nainis din ito. Kinalma muna niya ang sarili bago tinawag ang kaibigan. Pia! Lumingon ito sa kanya. Trisha was right, Pia looked like a complete mess. Nagmamadaling nilapitan niya ito. Bakit ka umiiyak? Pinaiyak ka ba ni Franz? Umiling ito ng sunod-sunod. Tumiim ang mga bagang niya. Of course, pinaiyak ka ni Franz. Nasaan siya? I'll kill him. Mabilis na hinawakan ni Pia ang braso niya. Mugto na ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. No, please, Trish. I just wanna go home. Naawa siya sa kaibigan kaya tumango na lang siya. Siya na ang pumara ng taxi. Habang daan ay iyak ng iyak si Pia. Nag-aalalang hinagod niya ang likod nito. What about your date? Pia asked in between tears. Pagkaalala kay Juice ay parang gusto niyang sabayan ang kaibigan sa pagyak. Bakit ba ang malas nilang magkaibigan sa lalaki? Trisha sniffed. Pinilit niyang huwag umiyak dahil siguradong mag-aalala rin si Pia sa kanya. Hayaan mo siyang manigas doon, anya at ipinagpatuloy ang paghagod sa likod nito. Hindi ako sanay na umiiyak ka. When was the last time you cried? High school pa ta. Hanggang sa makarating sila sa apartment nila ay umiiyak pa rin si Pia. Sinamahan niya ang kaibigan hanggang sa kwarto nito. Maya-maya ay nagring ang cellphone niya. It was an unknown number but she answered it anyway. Hello? Trisha, si Frank to. Nandyan ba si Pia?
Tinakpan niya ang cellphone at tumingin sa kaibigan na nakahalukip-kip na nakahiga sa kama. Pia, it's Franz. Hinahanap ka. Ano nang sasabihin ko? Pia turned to her. There was a frantic expression on her face. Tell him na hilo lang ako ng kaunti but everything's fine. Ipapahinga ko na lang kamo ito. Tumango si Trisha. She's here, Franz. Nagpapahinga lang. Bakit hindi siya nagpaalam sa akin? Paano kung may nangyari sa kanya at hindi ko man lang nalaman? Tell her papunta na ako dyan ngayon. Franz was shouting on the other line. Nabibingi siya. Inilayo niya ng bahagya ang cellphone sa kanyang tainga at tiningnan si Pia. He's angry. Sinisigawan ako eh. Sigawan ko na rin ba? Pupunta raw siya rito. No. Pia vehemently shook her head. Please don't let him see me in this state. Trisha sighed. She doesn't want to see you, Franz. Masama talaga ang pakiramdam niya eh. Saglit na hindi umimik si Franz. Are you sure? Mamamatay na ako sa pag-aalala sa kanya. Please take care of her for me, Trisha. Okay. Promise aalagaan ko siya. Please, Trish. Make sure she'll be okay. Trisha sighed. Okay. Tumingin siya kay Pia. He's burning lines, Pia. Nagagalit siya dahil hindi ka man lang daw nagpaalam. He sounded so worried over the phone. Hindi nagsalita ang kaibigan niya. Umiyak lang ito ng umiyak. Naaawa siya sa hitsura nito. It was like seeing a reflection of her. You love him, Sophia, Trisha said softly. Lalo itong umiyak. You must think me an ingrate for saying this, but I think he loves you, too. Marahas na nagangat ng tingin ang kaibigan niya. He does not. But the way he looks at you, the way he smiles. I swear, he cares for you. He cares about the project and the manuscript, Pia said eagerly, then looked at her gratefully. Thank you, Trish. I feel better now because of you. Please lock the door when you leave. Trisha could tell that Franz really loved her friend. Pero baka may hindi lang pagkakaintindihan ang dalawa, kaya nauwi sa ganoon ang mga ito. Hinayaan na lang muna niya na makapag-isip si Pia. Tahimik siyang lumabas ng kwarto nito. Pumunta siya sa sariling kwarto at nagkulong doon. She buried her face in her pillows and tried hard not to tear. There was no use crying anyway. She should make a choice. It was either she forget about Juice or make him fall in love with her. Hindi niya alam kung alin sa dalawa ang mahirap gawin. She closed her eyes tightly. It did not help to ease the pain. Tuwing pipikit kasi siya ay nakikita niya ang mukha ni Juice. She saw how his eyes twinkle whenever she said or did something funny. She saw his stupid frown whenever he encountered things he could not understand. She saw how his mood changed in a drop of a hat, or how he looked at her as if she mattered to him, or like he was starting to fall in love with her. How did someone like her ended up in that stupid predicament? Nakapangalong baba si Trisha habang nakatingin sa kadating niyang si Jason Castro. Hinihintay niyang mapansin ng lalaki na hindi na siya interesado sa mga pinagsasasabi nito para tumigil na ito sa kakasalita. Pero ang taong ito na yata ang may pinakamalaking ego sa lahat ng lalaking nakadati niya dahil palaging ang sarili lang ang ibinibida nito. Tuloy ay hindi niya maiwasang ikumpara ito kay Juice. Juice listened to her as if she was Oprah. Like everything she said would change the world. At times like this, she really missed him. One of her office mates recommended Jason to her. Nabanggit kasi niya sa mga office mate na break na sila ni Martin. Lahat ng mga iyon ay may kanya-kanyang inirekomenda sa kanya. Napansin daw kasi ng mga ito na parang palagi siyang wala sa sarili. Hindi naman niya maipaliwanag na wala siyang pakialam kay Martin na ibang lalaki ang dahilan kung bakit siya nagkakaganoon. Pero para hindi na lang magtanong pa ang mga office mate, ay tinanggap na lang niya ang mga alok ng mga ito. For a week, Trisha dated non-stop. Mabuti na lang at naghiato sa sagada si Pia para tapusin ang nobela nito at upang umiwas din kay Franz kung hindi ay pagagalitan na naman siya nito. Pero parang gusto niyang sakalin ang mga office mate niya dahil pulos mga walang kwentang lalaki ang ipinapadate sa kanya.
Paano naman niya makakalimutan si Juice kung hindi man lang maabot ni katiting ng mga lalaking iyon ang magagandang katangian nito? May isang linggo na niyang hindi nakikita si Juice. Mula noong gabing nakita niyang nakayakap ito kay Margie, ay hindi na nagpakita sa kanya ang binata. Siya naman ay walang panahong dumaan sa coffee shop nito dahil tuwi na ay sinusundo siya ng mga nakakadate niya. Naisip niyang mabuti na rin siguro iyon para kahit paano ay madali niyang makalimutan si Juice. Gayunman, hindi niya maiwasang masaktan sa nangyari sa kanila. Maliban kay Margie, ilang babae na kaya ang nakasama ni Juice sa isang linggong hindi nila pagkikita. Nagulat si Trisha nang magring ang cellphone niyang nasa loob ng kanyang bag kung sino man ang caller. Pasasalamatan niya ito ng buong puso dahil magkakaroon siya ng pagkakataong iwan saglit ang date niya. "Excuse me, Jason. I have to answer this call, Anya." Hindi na hinintay na sumagot ito. Nagmamadaling lumabas na siya ng restaurant. Tumahip ang dibdib niya nang makitang si Juice ang tumatawag. Kinuha kasi niya ang number nito kay Franz dahil nagdadalawang isip siya kung tatawagan si Juice o hindi noong hindi ito nagpapakita. At ngayon nga ay tumatawag ang taong dahilan ng pinagsisintir niya. Siguro ay may problema na naman ito sa babae nito. "Alvey, are you calling me?" she muttered lazily when she answered his call. May bahid ng inis ang tinig nito nang sumagot. "It's not me. Alvey would call you, anyway. Franz wants to talk to you. I'm on loudspeaker." Buwaiset. May tumikim sa background. "I'm here, Trisha." It was Franz's voice. She sighed. "Itatanong mo na naman kung nasaan si Pia, no? Please help me out here." Franz sounded desperate. She sighed. "Hindi pwede, eh. Kahit gusto kong sabihin, she would spill all of Esvey's secrets pag ginawa yun." Binalaan din siya ni Pia na hindi na ito uwi sa apartment nila oras na sabihin niya kay Franz kung nasaan ito. She was not threatened, pero naiintindihan niya ang kaibigan kung gusto muna nitong lumayo sa lalaking mahal nito dahil iyon din ang ginagawa niya ngayon. Nagulat si Trisha sa sunod na sinabi ni Franz. "God, Trisha, I love her. Hindi ko pa nasasabyon sa kanya, tapos basta-basta na lang siyang mawawala. May balak pa ba siyang bumalik?" "Did hear you say that you love her." "I think so, sabi na nga ba." "Ella, could not two people who love each other just be together?" Lalo tuloy siyang na-frustrate. "Arf. Now I wanted to tell you all the more party na ako nabibitin sa love story niyo. Pero di talaga pwede eh. I want her to think things over first and sort out her feelings," paliwanag ni Trisha. "Isa pa, minus pogi points ka skin dahil kaibigan mo ang Juan Crisostomo niyan." "I thought you wanted to date player," tanong ni Franz. She could even imagine Franz frowning. "But not that particular player. Sabihin mo sa kanya na huwag magpapakita sa akin kahit anino niya. Anyway, I gotta go, Franz. I'm off on a date. Bye." Now, she was stuck again with her boring date. Naiirita si Juice habang pinagmamasdan si Franz na inaayos ang sarili. Juice never saw someone do that to Franz. Hindi na tuloy siya nakapagpigil at sinuntok ito. Ayaw kasi nitong maniwala na mahal ito ni Pia at pinapahirapan pa ang sarili. Mukha namang natauhan ang kaibigan niya dahil nagiba na ang mood nito. Kung kanina ay halos magpakamatay na ito, ngayon naman ay parang bumalik na sa tamang huwisyo. Nagmamadaling umalis si Franz ng opisina upang hanapin daw si Pia. Naiwan tuloy siya sa loob ng opisina nito. Then he remembered Trisha's last words, "I'm off on a date." Bye. Lalo tuloy na irita si Juice. Hindi ilang beses na binalak niyang puntahan si Trisha, pero pinipigilan niya ang sarili. Hindi na kasi niya maintindihan ang sarili kung bakit palagi na lang niyang gustong makita ang dalaga. Parang kulang ang araw niya kapag hindi niya nasisilayan ang ngiti nito. He did not like the feeling. Nagugulo pati ang trabaho niya dahil hindi siya makapag-concentrate. Kung hindi niya makikita si Trisha ng ilang araw, mawawala ang lahat ng nararamdaman niya para dito. Hindi iyon ang nangyari. Instead, he died every time he thought he could not hold her in his arms. Parang gusto niyang hatakin ang oras at takbuhin si Trisha sa opisina nito tuwing nakikita niya ang dalaga mula sa coffee shop niya.
Ang tanging pumipigil sa kanya ay ang katotohanang walang pakialam ang dalaga sa kanya. Basta na lang ito nawala noong huling pagkikita nila at ni hindi man lang nagabalang magpaalam sa kanya. Isa pa, iba't ibang lalaki ang nakikita niyang sumusundo rito sa opisina nito. Kung tutuusin, wala namang masama sa ginagawa ni Trisha dahil kahit siya ay ganoon din ang ginawa para makalimutan si Margie. Trisha was probably trying her best to forget that Ashol ex-boyfriend of hers. Pero naiinis pa rin si Juice. Bakit hindi na lang siya tawagan ng dalaga para masamahan niya ito kung gusto talaga nitong makalimot? Ang balita kasi niya ay kinuha ni Trisha kay Franz ang number niya. Damn you, Patricia Ann. What are you doing to me? Kinuha ni Juice ang bote ng alak na nasa mesa ni Franz at inubos ang laman yon. Iniisip pa lang niya kung ilang lalaki na ang nagsasamantala kay Trisha ay parang gusto nang sumabog ng ulo niya. Paano kung saktan ito ng mga lalaki? She was vulnerable. Bakit ba kasi siya nag-aalala kay Trisha? Kahit kailan ay hindi naman ito hiningi ang tulong niya. Ellis, did he feel like he should be the man on her side right now? Na kapag siya ang nasa tabi ng dalaga ay hindi niya hahayaang masaktan uli ito. Ano ba talaga ang nararamdaman niya para kay Trisha? Did he fall in love with her already? Tinawagan uli niya si Trisha para sana tanungin kung nasaan na ito. Pero ring lang ng ring ang cellphone nito. Great! Nagmamadaling lumabas si Juice ng opisina at sumakay sa kotse niya. Inisa-isa niya ang lahat ng restaurant at coffee shop na nadaraanan niya. He tried to remember the things Trisha liked. At ang unang pumasok sa isip niya ay cake. It narrowed down the search. Inisa-isa niya ang mga restaurant na alam niyang may isinisilbing masasarap na pastries. Saka na uli siya mag-iisip kapag hindi niya nakita si Trisha sa mga iyon. Pagdating niya sa Thomas Morato ay nakita niya ang dalaga sa isang pastry shop. Nakaupo ito malapit sa pintuan at pinanonood ang mga taong pumapasok sa shop. Ipinarada ni Juice ang kotse niya at pumasok sa loob ng pastry shop. Nagulat siya nang madiskobring nag-iisa ang dalaga. Nasaan ang kadate nito? Ilang beses na kumurap-kurap si Trisha upang masigurong hindi siya dinadaya ng kanyang mga mata. Pero kahit ilang beses pa niyang kusutin ang mga iyon, si Juice talaga ang nakita niyang pumasok sa loob ng pastry shop na kinaroroonan niya. What was he doing there? Naglakad si Juice papunta sa mesa niya. Tumahip ang dibdib niya. Kahit ilang araw niyang hindi nakita ang binata, hindi man lang nabawasan ni Katiting ang nararamdaman niya para dito. Bigla ay parang gusto niyang maiyak. She missed him so much. Hinila ni Juice ang upuan sa tapat niya at umupo roon. Hindi ito nagsalita, bagkus ay nakatingin lang sa kanya. Napansin siguro ng binata na para siyang maiiyak dahil kumunot ang noo nito at dumukwang sa kanya. Using his thumb, he wiped away her unshed tears. May nanakit na naman ba siya? He asked harshly. Nasaan nga pala ang date mo? Trisha tried to keep the tears at bay and then grinned. As drove him away. Ang boring, eh. Really? How? Humarap siya rito at kinuha ang baso ng iced tea. Hinipan niya ang straw na nakalubog sa iced tea at gumawa ng bubbles. Manghang-manghang nakatingin naman ang binata sa kanya, kaya lumapad lalo ang ngisi niya. Na-turn off siya, eh. Biglang nagpaalam na aalis at may pupuntahan daw. Sinabayan niya iyon ng malutong na halakhak. He was still frowning. So that was supposed to chase guys away? Naman. Bakit? But you look so cute. How could it be turn off? Hindi napigilan ni Trisha na titigan ang binata. Nagulat talaga siya sa sinabi nito. Ginagawa talaga niya iyon para paalisin ang date niya kapag nabobore siya sa mga ito. Effective iyon. But Juice didn't seem to mind. Waa. Elvis, did Juice have to be so adorable? Paano nga naging turn off iyon, tanong pa rin ito. Hindi na tuloy niya alam ang isasagot doon. Basta. Ganoon lang talaga. Hindi ba nila napansin na you look cute in everything you do? Ano bang klaseng mga lalaki ang idinedate mo, Patricia Ann, panener mo nito? Tinitigan lang niya si Juice. Dahil sa sinabi nito ay nasiguro na niya kung ano ang gusto niyang gawin. Wala siyang balak na kalimutan ang binata, o ang nararamdaman niya rito gaano man kakomplikado iyon.
Right now, she could not see herself with another man except for this stupid man. Napabuntong hininga si Trisha. Do you know that it's rude to sigh in front of someone? Tila naiiritang sabi ni Joyce. I just realized something horrible. Anyway, how did you find me? Inisa-isa ko lahat ng shops dito sa Quezon City. Napaigtad siya sa pagkakasandal sa upuan. Inisa-isa mo. What are you doing here, anyway? I was worried about you. Pinukpok ni Joyce ng kamao ang mesa. Damn it, Bev, if didn't you call me instead kaysa kung sino-sinong lalaki ang dinedate mo? You're worried about me. Manghang tiningnan niya ito. She saw a ray of hope. Bakit? Ano ba sa tingin mo ang mangyayari sa akin? Di ba, sinabi ko na siya nakalimutan mo na si Martin? Why are you dating guys on the rebound? Arf, bakit ba ang tanga-tanga mo? Juan Crisostomo, sabihin mo nga sa akin, binanggit ko ba ang pangalan ni Martin sa harap mo pagkatapos ng insidenteng iyon? Kumunot ang noo nito pero hindi sumagot. Minsan ba ay sumagi sa isip mong kaya ako nagkakaganito ngayon ay dahil siya? Lalong lumalim ang pagkakakunot ng noo nito. Tama siya. He was stupid and clueless. Dahil sa akin. Ano nang ginawa ko? Iwinasiwas ni Trisha ang kamay niya para ipahiwatig dito na kalimutan na nito ang sinabi niya. Maya-maya ay tila biglang may naalala si Joyce. Bigla itong tumayo at lumabas. Hindi na siya nag-react. Siguro ay napagod na siyang palaging naiinis sa binata, kaya deadman na lang siya sa ginawa nito. Ganoon naman palagi si Joyce. Magpapakita ito sa mga pagkakataong hindi niya inaasahan pero nawawala rin agad ito. Kasalanan niya ang lahat dahil ganoong klaseng lalaki pa ang minahal niya. Nagulat si Trisha nang bumalik si Joyce na may dalang isang pumpo ng daisies. Nakatali lang ang mga bulaklak at hindi naka-arrange. Umupo uli ang binata sa tapat niya at iniabot sa kanya ang mga bulaklak. Para saan to? Nagkamot ito ng ulo. I just remembered, iniwan nga pala kita noong isang gabi. Kaya ka ba galit na galit sa akin? Nagulat na naman siya. Hindi niya inaasahang maaalala pa nito iyon. Pero hindi naman iyon ang rason kung bakit umiiwas siya sa binata. Pero ang ideyang naaalala pa nito iyon ay sapat na sa kanya. Hindi ako nagagalit siya dahil doon. Si Marjon, di ba? Tumango si Joyce. I just couldn't leave her alone. Nahuli kasi niya ang asawang may ibang kinakasama. Ngayon ay inaayos na ang annulment papers nila. When you saw her the other day inside the room, it was because she didn't want to go home to her parents' house. Nakitulog muna siya sa akin, paliwanag ni Joyce. Actually, hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya. I keep asking myself, what if she married me instead of her husband? Di sana ay hindi na siya nahihirapan ngayon. Trisha inhaled and then exhaled to calm herself. Parang siya na rin kasi ang nahihirapan sa nakikita niya kay Joyce ngayon. Kaya ka ba nag-aalala sa akin? Because you see Margie in me. Nagkibit balikat si Joyce. Siguro. Hindi ko alam. Dahil sa sinabi nito ay naintindihan na niya ang lahat ng nangyari. Kung bakit protective ang binata sa kanya, kung bakit mabait at nag-aalala ito. Joyce wanted to make it up to Margie through her. Mahal mo pa ba siya? Tanong ni Trisha sa gumagaralgal na tinig. Napatingin si Joyce sa kanya pero hindi umimik. Sapat ng sagot iyon. Nagiwas siya ng tingin. Nagunahan na sa pagpatak ang mga luha niya bago pa niya mapigilan ang mga iyon. Why are you crying, Trish? Dali-daling tumayo si Joyce at tumabi sa kanya. Hinila siya ng binata palapit dito at niyakap siya. She buried her face in his chest. It was not true that Joyce did not believe in love. It was just that his heart would not accept anyone else but Margie. Naiintindihan niya iyon. Dahil ang puso niya ay hindi natatanggap ng iba pang lalaki maliban kay Joyce. Pinilit ni Trisha na tumingala at mumiti sa binata. Naawa kasi ako siya eh. You could get any woman you want except the one that you really love, pagsisinungaling niya. He looked at her incredulously. So that was the reason why you are crying. Tumango siya. Humigpit ang pagkakayakap ni Joyce sa kanya habang hinahaplos ng marahan ang likod niya. She cried some more when he kissed her gently on the forehead.
Forget ever said that. Hush, Trish, wag ka na uling iiyak dahil sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sorry, she murmured. What am I going to do with you? He whispered in her ear. Juice, pwede bang humiling siya? He looked at her with tenderness in his eyes. It was the first time he looked at her like that, and because of that, she wanted to kiray some more. Anything. Pwedeng humingi ng isa pang date. I know it's against your rule to date a woman twice at nag-date na tayo. But I'm sad and nonsense. You can have me for all you want. Kahit siyong na lang ako. She grinned and then sniffed. CJ. Sinabi mo, ha? He looked directly into her eyes. I'm serious, Trisha. Wag ka na uling makikipag-date kahit kanino. It's pissing me off. Bakit naman? Basta. Naiinis ako pag iniisip kong may ibang lalaking nakakahawak siya. She pouted her lips. Bakit ikaw pwede? Walang mawawala sa akin kapag nakikipag-date ako. I'm just worried you might expose yourself to wrong people. Paano kung saktan ka na naman nila? Don't you think you sound overprotective? Don't care. Just don't piss me off anymore. Kung dati ay naiinis si Trisha kapag napakagulo ni Juice, ngayon ay napapangiti na lang siya. Umaamot siya ng kaunting pagtingin dito. Tatanggapin niya anuman ang nararamdaman ng binata para sa kanya. Maybe if she tried a little harder, he would fall in love with her eventually. Hindi ka ba natatakot? Na ano? Na main love ako siya katulad. Katulad ng mga babaeng itinataboy mo. He stiffened. Mukhang hindi nito naisip ang posibilidad na mangyayari iyon. It's not possible, right? He said, a little hesitant. She sighed. Yeah. It isn't possible. How could you possibly fall in love with someone you already love? Inayos ni Trisha sa vase ang mga bulaklak na ibinigay ni Juice. Napag-usapan nilang magkikita sila kinabukasan upang ihatid siya nito sa apartment niya. He promised to be with her for a whole day. Sabado naman at wala siyang pasok sa opisina. That was enough for her. Hanggang nasa kanya si Juice, gagawin niya ang lahat para matutuhan din siyang mahalin nito. Totoong nasaktan siya sa sinabi nitong gusto lang siya nitong protektahan, kaya pinipigilan siyang makipagdate sa iba. Naiintindihan din niya na ginagawa iyon ng binata dahil naaalala nito si Margie sa kanya. Pero wala nang pakialam si Trisha. Kahit ano ang gawin niya at kahit sino pa ang samahan niya, tanging si Juice lang ang nakikita niya. Kahit ilang beses niyang tinangkang kalimutan at iburo na lang ang nararamdaman niya para sa binata, he always made it hard for her to do so. Noong una ay sumama lang talaga siya kay Juice dahil gusto niyang ianalisa ang nararamdaman para dito. She thought she was attracted to him only because he kissed her. Nakapag nakasama niya ng matagal ang binata, mawawala ang lahat ng nararamdaman niya para dito at babalik sa dati ang mundo niya. Unfortunately, the inevitable happened. She discovered there was more in Juice aside from his handsome face. He could be very irritating sometimes because of his stupidity, pero natatakpan ang katangahan nito ng maraming magagandang katangian. Juice was gentle and sweet when it came to her. Hindi rin siya nahihiyang ipakita rito ang lahat ng kamalian niya. Juice did not seem to mind, anyway. Lastly, she saw the world through him. She thought she was in love with Martin, but Juice proved her wrong. She closed her eyes. Hindi niya alam kung kailan siya tatagal sa ganoong sitwasyon. Maybe it was the price she had to pay for loving Juice. Nagising si Trisha nang makarinig ng sunod-sunod na katok sa pinto. She looked at her alarm clock. 4:00 pa lang ng madaling araw. She groaned. Sino kaya ang nangistorbo sa kanya ng ganoon kaaga? Wala pa si Pia dahil nag-extend ito ng bakasyon sa Sagada. Kinusot niya ang mga mata at pinagbuksan ng pinto ang kung sino mang kumakatok. Juice, what are you doing here this early? She was shocked when she saw him standing outside the door. Bihis na bihis ito at mukhang bagong ligo. Hindi ba malinaw ang sinabi ko siya na magkasama tayo buong araw? She yawned. Wala pang araw. Kaya nga. Unahan na natin. Marahan siyang itinulak nito. Simon, get dressed.
May pupuntahan tayo. Hindi naintindihan ni Trisha ang sinabi nito dahil nanlalabo pa rin ang isip niya. She just stood there watching him. Nang makita nitong hindi pa siya kumikilos ay walang sabi-sabing tumalong ko ito at binuhat siya. Binuhat siya ng binata ng walang kahirafira. Napayakap tuloy siya rito. Juan Crisostomo. Ano nang ginagawa mo? Obvious ba? Binubuhat ka. Napalingalinga ito. Where's the restroom? Wala sa loob na itinuro niya ang banyo. Dire-diretso si Juice doon at maingat siyang inilapag sa bathtub. Nang tangkain nitong hubarin ang PE shirt niya ay saka pa lang siya natauhan. Wait, tili niya. Ano nang ginagawa mo? Nakapamaywang na hinarap siya nito. Patricia Ann Samonte, hindi ka ba nakikinig? Ang sabi ko ay magayos ka na at aalis tayo. Ayaw mong kumilos kaya papaliguan na kita. Dali-daling tumayo si Trisha at hinarap ang binata. Waa! Manyak ka! Itinulak niya ito palabas ng pinto. Nakangising humarap si Juice sa kanya nang makalabas ito. Don't mind, yung ibang mga nakadat ko ay mas gusto pa na pinapaliguan sila. Yung ibyon, tili niya. Wala akong pakialam sa kanilang lahat. Pinagbagsakan niya ito ng pinto. Bilisan mo, Trish. Manonood pa tayo ng sunrise. Baka hindi na natin maabutan yon. Saan ba tayo manonood? Sa Batangas. Grabe, ang layo. Kaya nga bilisan mo. Wag mo akong tarantahin. Maliligo na. Tiniis ni Trisha ang lamig ng shower at dali-daling naligo. Pagkatapos ay isinuot niya ang bathrobe at lumabas. Juice was sitting on the sofa, impatiently tapping the armrest. Kung may contest na pahabaan ng pasensya, sigurado siyang talo na ito bago pa magumpisa. Juice was one of the most impatient men she had ever met pero kahit ganoon ang binata ay nakakadagdag sa mga bagay na nagustuhan niya rito. Pumasok siya sa kwarto at nagbihis. Trish, wag kang masyadong magpaganda. Baka may iba pang makakursunada show, he shouted from outside the room. Natawa siya. Ang aga-aga pa, no? Wala namang makakakita sa atin. She put on a cotton blouse and pair of jeans. Ang buhok niya ay basta na lang niya sinuklay. Hindi rin siya nag-makeup, sa halip ay nag-baby powder lang siya. Lumabas siya ng kwarto at nagsuot ng rubber shoes. Habang nagsisintas siya ay titig na titig sa kanya si Juice. What? Ikaw itong pinagmamadali ako kaya hindi na ako nagayos. Umiling ito. Sinabi ko na siya na huwag kang magpaganda masyado pero yun pa rin ang ginawa mo. Inirapan niya ang binata pero hindi niya naiwasang mapangiti. Nang matapos siya ay tumayo agad ito at hinila siya. Let's go. Trisha, wake up. Boses ni Juice ang gumising sa kanya. Niyugyug siya ng binata sa balikat. Nang magmulat siya ay nakita niyang nakaharap sila sa dagat. Nasa Batangas na tayo, tanong niya. Tumango ito. Let's wait for a while at lilitaw na rin ang araw. Dumukwang si Juice sa backseat at may kinuhang maliit na thermos. He handed her mug and poured her coffee. The bitter aroma of the espresso filled the car. She sipped a little. Masarap, Juice. You brewed this yourself. Tumango ito. I know you love coffee. Natatandaan ko noong una kitang nakita sa shop. Nakatatlong frap ka. She grinned and took another sip. Masarap ang coffee sa shop mo. Kaya nga doon ako laging tumatambay kapag bored ako, Saka maganda ang ambience. Mas gumaganda pa kapag may mga dumarating na mga babae na may ginagawang kung ano-anong eksena. He looked at her and pinched her nose. You're having fun at the expense, huh? Tumawa si Trisha at inilapag ang mug sa dashboard. Alam mo ba, noong una kitang nakita, naisip ko na wala kang kwenta. Nakatulad ka ng ibang lalaki na palikero at walang ibang alam gawin kundi magpaiyak ng babae. He winced. I won't deny that. But you aren't like that at all. Mabait ka pa rin para sa akin dahil tinulungan mo ako kay Martin. No, I'm not. Juice took a sip of his own coffee. I wasn't able to prevent your heart from breaking. Tingnan mo nga. Dahil sa walang hiyang yon ay kung ano-ano ang pinaggagawa mo. Hindi sumagot si Trisha.
Hindi niya masabi kay Juice na hindi naman talaga ang nararamdaman niya para kay Martin ang problema, kundi ang nararamdaman niya para dito. It was because of that kiss. Just because of his kiss, everything in her world suddenly went wrong and then went right. She leaned forward and kissed Juice on the cheek. Napatingin ang binata sa kanya, halatang nagulat sa ginawa niya dahil naibaba nito ang mug nang wala sa oras. "Thank you," she said sincerely. "For what?" Itinuon ni Trisha ang tingin sa unahan. "For so many reasons. For feeling that way for me. For letting me realize a lot of things didn't even know." "Like what?" "Like the way I feel for you." "Basta lang." "Trisha." "Aysan." Dumukwang si Juice at binigyan siya ng mabilis na halik sa mga labi. Natulala siya. Juice laughed softly and then brushed the moist from her lips. "Juice, please stop doing things like kissing me. I might not be able to hold myself back from falling for you." Hindi ito kumibo. Siya naman ay nag-concentrate sa pagtanaw sa tanawin sa labas ng bintana. "Don't hold back, Trisha," he said softly after a while. Marahas siyang bumaling dito. "What did you say?" "I said, don't hold back. Don't hold back and fall for me." "Ha? Dinadaya ba siya ng kanyang pandinig? Are you telling me it's okay for me to fall in love with you?" He looked at her, confusion written on his face. He seemed to be searching for all the right words to say. "If it's the only way to keep you guys to my side, I don't mind. I don't want you to date other guys except me. Ayokong mag-isip na baka sinasaktan ka na ng lalaking kasama mo. I don't like the idea that anytime soon, someone would steal your heart away and then break it into pieces. I don't like it. I don't like it at all." Hope sprang in her heart at what he said. Are you telling me that you are starting to fall in love with me?" Yumiling uli si Juice. "Hindi ko alam. Honestly, Trisha, everything that I feel for you is so foreign to me. Ni minsan ay hindi ko pa naramdaman ang mga iyon. I thought I could control my feelings when it comes to women. Hindi ko kailanman inisip na protektahan sila. Kahit kay Margie. Margie is a different case. She is the permanent fixture in my life. Bata pa lang kami ay magkakasama na kaming tatlo ni na Franz. Inisip kong natural lang na mahalin ko siya dahil lagi kaming magkasama. Dahil siya lang ang nakikita ko." Hindi umimik si Trisha, bagkus ay hinayaan lang niyang magsalita si Juice. He seemed a little confused with what he felt. "Pero ikaw, hindi kita napaghandaan. Who would have thought that you will come into my life just because of some stupid drama?" Ikinulong ni Juice ang kanyang mukha sa mga kamay nito. "You are the only good thing that happened to me that day." She looked straight at him. "Maybe you are just confused. Sinabi mo na nakikita mo si Margie sa akin. Baka nagigilty ka lang and you want to make it up to her through me dahil pareho ang nangyari sa amin. Both of us got cheated, men." Hindi nagsalita si Juice. Inipon niya ang lahat ng lakas ng loob and then met his eyes bravely. "Mahal kita, Juice." He stiffened. Several emotions registered on his face. Mukhang hindi nito inaasahan ang pagtatapat na ginawa niya, but she could not hide it any longer. "I don't know what to say." Umiling si Trisha. "I don't want you to say anything. Just be with me for a while longer." Nahihirapang itinuon ni Juice ang noo sa manibela. "I wish I could give you a definite answer, but can't. Basta ang alam ko, gusto kong nasa tabi kita palagi. Gusto kong lagi kang nakikita. Gusto kong makasigurong hindi ka na uli iiyak. I want to be near you where I can see and feel you next to me." Nagsimula na namang magtubig ang mga mata ni Trisha. She only wanted Juice to tell her he loved her, too. Pero sobra-sobra pa sa gusto niyang marinig ang sinabi nito. Yumakap siya kay Juice at ibinaon ang mukha niya sa dibdib nito, savoring his sweetness that was now familiar to her. "You sound like you already love me," she murmured while sobbing. "Perhaps I do, T." Tumingala siya sa binata at hinaplos ang mukha nito. "Let's take it one step at a time, okay? I like that."
Bumaba ang mukha nito sa mukha niya. And the first step would be this, right? Bago pa rumehistro sa isip ni Trisha ang nais ipahiwatig ni Juice, ay sinakop na ng mga labi nito ang kanyang mga labi. His kiss was gentle. Tila tinitikman nito ang mga labi niya ng walang pagmamadali. Para bang sinisiguro nitong nandoon siya sa mga bisig nito ngayon. Trisha, he murmured while still kissing her. Nagsisimula ng sumikat ang araw. She opened one eye and looked. Indeed, the sun was starting to rise in the horizon. Nagsilbing balsamo iyon sa damdamin niya. Gumuhit ang liwanag niyon sa kadiliman ng langit. Its orange rays created its own masterpiece in the surface of the ocean. She turned to Juice, her eyes still misty from everything that had happened. It's beautiful, Juice. I'm glad you are with me right now. He looked at her tenderly as he slid his knuckles and traced her jawline. Yeah. Me, too. Tumuwid si Trisha ng pagkakaupo sa cushion. Suddenly, renewed energy filled her body. Parang kailan lang ay latang-lata siya dahil pakiramdam niya ay wala siyang pag-asa kay Juice. Now, it seemed like he was willing to give himself another chance with love. Siguro ay hindi pa siya mahal ng binata. Pero sapat na sa kanya kung ano man ang nararamdaman nito ngayon para sa kanya. She stretched her arms. Tara, Juice. Gala tayo. Saan? Ang aga-aga pa. Wala pang pwedeng puntahan. Ininuso niya ang dagat sa tapat nila. Yan, oh. Tara, swim tayo. He looked at her with amused eyes. We didn't bring any swimming attire. Who cares? You're here with me and that's all that matters right now. Mukhang hindi kayang tapatan ni Juice ang rason niya dahil mumiti lang ito. He started untying his shoelaces. Mumisi siya at ginaya ito. Pagkatapos ay itinupi nila ang pantalon nila hanggang mga tuhod. They ran barefoot on the sand. Hilahila niya si Juice na nagpahinuhod na lang sa kanya. Pagdating sa dagat ay sinabuyan niya ito ng tubig. Baliwalang umupo lang ito sa buhangin. She sat beside him. Kinabig ng binata ang ulo niya at isinandal iyon sa balikat nito. Sana ganito na lang tayo palagi, Trish, he whispered huskily. Kumunot ang noo niya. Bakit? Pwede namang ganito tayo palagi, ah. I'm scared, Trisha. Paano kung sa ginagawa kong ito ay lalo lang kitang masaktan? Paano kung hindi ko malaman kung ano talaga ang nararamdaman ko? 'Cause I don't want to keep you hanging. Hinawakan ni Trisha ang isang kamay nito. Huwag mo akong masyadong intindihin. You told me once that I'm not like those women you dated. And you're right, I would gladly take all that you can give and would not ask for more. Would she? Would she be able to stay firm and strong even if Juice left her? Pabalik na sa Maynila sina Trisha at Juice. Ilang oras din silang tumambay at nagpalipas oras sa dalampasigan. Napilitan silang umuwi nang biglang may tumawag sa binata na isang crew sa coffee shop nito at sinabing may naghahanap dito. He originally promised her whole day pero nagpumilit siyang bumalik na sa Maynila. After all, she did not need that date anymore since she would probably be with Juice for a longer time. Up until he decides what he really wants, she thought with pain in her heart. What was that song again? Tanong ni Juice maya-maya. Anong kanta? That song you're humming right now. Ano na nga ulyan? She did not know she was humming his song. She must have done it unconsciously out of happiness. She cleared her throat and sang some of the lyrics. Alice, do I go crazy every time I think about you, baby? Every else do I want you like to do. If I'm not in love with you. He reached out for her hand and kissed it. He smiled into her eyes. That about sums up everything I feel right now. Hinawakan ni Trisha ang kamay nitong nakahawak sa kanya. I told you to take your time. You don't need to tell me you love me just because I told you, do he? Kumunot na naman ang noo nito. That's what I can't understand. How did you fall in love with me? Bakit sa tingin ko ay parang lagi mo akong gustong ipasagasa sa truck? Tumawa siya dahil sa sinabi nito. Hindi mo rin naman maiintindihan kay wag mo nang alamin. It just happened. Just look at you and boom. In love na ako siya.
Mukhang hindi iyon bumenta dahil tinitigan siya ni Juice ng masama. Stop making a fool out of me, Trish. I know there's nothing to like about me. Ngumisi ito. Well, of course, except for my delectable body. Ang lakas ng tawa niya. Feeling. Hindi ko pinagnasaan iyan kahit kailan, no. Pagkatapos ay pinasadahan niya ng tingin ang katawan ni Juice. Medyo humapit ang polo shirt ng binata sa katawan nito dahil nabasa iyon kanina. It outlined the lean muscles on his arms, his chest, and his broad shoulders. Katulad ng una niyang pagkalarawan dito, Juice was really like reincarnation of a Roman god. He was simply art beyond beautiful. On second thought, pwede na nga. Panlaman tiyan din yan, pambubus ka niya. Natawa ito. Actually, tama ka. Wala namang kagusto-gusto siya. You are stupid, insensitive, and arrogant. On top of all that, sintonado ka. Katawan lang talaga ang habol ko siya. Sumimangot ito. Dumukwang si Trisha at hinalikan si Juice sa pisngi. You make me happy, Juan Crisostomo. Bumalik ang mga ngiti sa mga labi nito. Itinoon niya ang tingin sa harap nila. What she said was true. Juice really made her happy. Maya-maya ay nagring ang cellphone niya. It was Pia calling. Trish! Where's Franz? Bungad agad ng kaibigan. Trisha almost rolled her eyes. Sophia, umuwi ka na lang kasi rito kung ganyan namang palagi mo siyang itinatanong. Arf! I've no time for your lectures. Nasaan nga siya? Tinakpan niya ang cellphone. Juice, nasaan si Franz? Sinyan? Si Pia. Umalis kaninang umaga eh. Saan nga nagpunta? Juice had mischievous glint in his eyes. Secret. Papatayin niya pag sinabi ko. Besides, hayaan mo silang ayusin ang issues nila. It made sense to her. Binalingan niya ang cellphone. According to that Tejero guy, umalis daw si Franz kaninang umaga. He didn't tell me kung saan nagpunta si Franz. Listen, Trish, I just saw his car here. Then in an accusing voice, Pia added, hindi kaya bumigay ka na at sinabi mo sa kanya kung nasaan ako. Simon, Pia. Nasa iyo ang loyalty ko. Anyway, bakit ka ba nagtatago pa kay Franz? Willis, can't you just admit to him that you love him para matapos na ang drama ninyo? You know I can't do that. Okay, baka naman napapraning lang ako. Hindi naman ako siguro susundan ni Franz hanggang dito. Nagpaalam na ang kaibigan niya. She looked at Juice who was grinning. Nasaan nga si Franz? Probably beside her right at this moment. Oh, sambit ni Trisha. Sophia would have her own happy ending anytime soon. She sighed dreamily. Sana siya rin. Juice could not believe he could be that happy. Trisha was different from all the women he met and dated. She could be irritating at times, but everything about her filled up all the empty spaces in his heart. She aroused all the emotions in him that he did not think he was capable of feeling. Nang sabihin ni Trisha na mahal siya nito, parang binigyan nito ng panibagong kulay ang mundo niya. Maraming babae na ang nagsabi sa kanya na mahal siya, pero kay Trisha lang niya gustong marinig ang mga katagang iyon. Si Trisha lang ang kailangan niya. Ang akala ni Juice noong una ay pinoprotektahan lang niya si Trisha dahil katulad ito ni Margie. But when he kissed her the second time, he realized it was something else. Siya na mismo ang natatakot sa sidhi ng nararamdaman niya para sa dalaga. It was too intense, he could not put it into words. Nang makarating sila sa coffee shop ay niyaya niya si Trisha na bumaba ng sasakyan. Nagulat pa siya nang pagpasok nila ay isang pamilyar na bulto ang nakita niya, si Margie. Worriedly, he turned to Trisha. Tahimik lang ito habang nakatingin din kay Margie. Nang makita sila ni Margie ay dali-dali itong lumapit sa kanila ni Trisha. Parang hindi nakita ni Margie na may kasama siya dahil hindi man lang nito tinapunan ng tingin si Trisha. Juice, can we talk? Margie sounded like she was about to tear. He hesitated a moment. Ayaw niyang basta na lang iwan si Trisha. Nang maramdaman niyang bumitaw si Trisha sa kamay niya, hinigpitan niya ang kapit doon. Trish! Sige na, Juice. Hesitantly, he let go of Trisha's hand.
Si Margie naman ay kumapit sa kamay niya at iginya siya papunta sa isang mesa sa gilid ng shop. He turned around and saw Trisha sitting on one of the tables, a worried frown on her forehead. Alam niya ang nararamdaman ni Trisha ngayon at siya ang nasasaktan para dito. Hinawakan ni Margie ang dalawang kamay niya, kaya wala siyang nagawa kundi tingnan ito. What do you want to talk about? Tanong niya rito. Simon, Joyce. Don't be so cold to me. I just want to talk to you. Hinawakan siya ni Margie sa pisngi. Agad niyang tinanggal ang kamay nito. Napahawak siya sa kanyang batok. Sorry. Didn't mean to sound that way. She looked straight at him. I was just thinking, Joyce. Maybe my life would have been better if I married you instead. What are you talking about? I know you still love me, Joyce. Sinabi ni Franz sa akin na wala kang sineryosong babae kahit kailan. Na kung hindi lang ako nag-asawa kaagad, siguro ay tayo ang magkasama ngayon. Itinaas ni Joyce ang dalawang kamay. Wala na talaga siyang naiintindihan sa mga sinasabi ni Margie. Hindi niya itinatangging minahal niya ito, but it was all in the past now. That was before Trisha came into his life. Totoong minahal kita. Inaamin ko, ikaw ang dahilan kung bakit wala akong siniseryosong babae. Ibinuhos ko siya lahat ng atensyon at pagmamahal ko. At tingin ko, wala nang natira sa iba pa. Margie leaned closer to him. Itinaas nito ang mga braso at ikinawit ang mga iyon sa lig niya. So what's stopping you from taking me right now? Pag naayos na ang annulment papers ko, you can have me all you want. I'm taking these chances with you, Joyce. Bago pa nakapagsalita si Joyce ay nailapat na ni Margie ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Sa sobrang gulat ay hindi siya nakapag-react agad. From the corner of his eyes, he saw Trisha stand up and then went out. God, he was losing Trisha. Inalis ni Joyce ang mga kamay ni Margie sa liig niya at itinulak ito palayo sa kanya. He tried to calm down and not lash his anger at her. Kahit paano, alam niyang nahihirapan ito ngayon. Siguro ay litong-lito ang isip nito kaya siya nilapitan. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga balikat ni Margie. Listen to me, Margie. Minahal kita, pero matagal na panahon yun. Ni hindi ko na nga matandaan kung ano ang naramdaman ko noon siya. Nang patuluyin kita sa kondo ko, it was because I value our friendship. Mahalaga ka sa akin pero hanggang doon na lang iyon. I can never love you again. Base sa pagkagulat ni Margie, halatang hindi nito inaasahan ang sinabi niya. Really? We can start again. Pinagsisisihan ko na ang mga panahong hindi kita pinahalagahan. Yumiling si Joyce. You don't understand. When you married someone else years ago, I tried hard to pick up all the broken pieces at nagsimula uli ako. It was true that didn't take any girls seriously, but that was because none of them made me feel complete. Tumingin siya sa pintuan ng coffee shop. You saw the girl who walked out of the shop right now. Siya ang sisihin mo kung bakit hindi na kita kayang mahalin uli, o kahit sino pang babae for that matter. She is the only one who makes me feel like can love again. That I'm still whole and there's love left in me to give to her. And right now, she may be crying alone thinking I will choose you over her. Margie was speechless as she looked at him. Pagkatapos ay inihilamos nito ang mga kamay sa mukha. Oh, in my God! What did I do? Did not ruin your chances with her, did I? Kahit paano ay lumambot ang puso ni Joyce sa sinabi ni Margie. Nilapitan niya ito at hinalikan sa noo. I'm sorry, Margie. Other times, I really want to love you. Right now, I just can't. I'm not capable of doing that anymore. Trisha took all the love I can possibly give at wala nang natira para sa iba. Besides, you're just vulnerable right now. Give it some time at maiisip mo rin na hindi tayo para sa isa't isa kahit kailan. Tumango si Margie pagkatapos ay nahihiyang tumingin sa kanya. Thank you for being a friend, Joyce, even if I'm such a selfish brat. Do not mention it, T. Itinulak siya ni Margie. Go after her, Joyce. And tell her I'm sorry. Parang may mabigat na pasanin ang nawala sa dibdib ni Joyce dahil sa pag-uusap nilang iyon ni Margie. Now he knew exactly what he wanted.
He would go after Trisha even to the ends of the earth. Sumandal si Trisha sa sasakyan ni Juice at umiyak ng umiyak. Ang balak niya ay lumayo na sa lugar na iyon, pero hindi na niya kayang maglakad dahil nanlalabo na ang kanyang mga mata sa mga luha. She did not want Juice to see her crying. Ipinangako niya rito na magiging matatag siya anuman ang magiging desisyon nito. She realized it was easier said than done. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang pagkawala ng binata. She knew Juice would choose Margie over her. After all, Margie was his one great love. Ako siguro hindi na magmamahal. She remembered Juice's words. Pinahid ni Trisha ang mga luhang naglalandas sa kanyang mga pisngi. Pero patuloy pa rin siya sa pagyak kaya hinayaan na lang niyang tumulo ng tumulo ang mga luha niya. Trisha! Is that you? Napalingon siya sa mayari ng boses at nakita si Martin. He stared down at her with a worried look on his face. Lalong lumakas ang iyak niya. Si Martin ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi niya siguro ito nakitang may kahalikang ibang babae, hindi sana siya hinalikan ni Juice at hindi siguro nagugunaw ang mundo niya ngayon. Okay ka lang ba, Trisha? Hinawakan siya ni Martin sa mga balikat. She brushed his hands away. Don't touch me, you bastard. Itinaas ni Martin ang mga kamay. I'm not here to fight. I'm here to apologize. Matagal ko na sanang ginawa iyon pero naduduwag ako. Hindi ko alam kung paano ka haharapin. Kahit halos hindi naiintindihan ni Trisha, ang sinabi nito ay pumasok naman sa isip niya ang salitang apologize. You're here to say sorry. Sana, if it isn't too late. Nagkamot ito ng ulo. I know you didn't cheat on me. Even if you did, it was my fault anyway. Hindi na kita sinisipot sa mga usapan natin. I wasn't really a good boyfriend to you. What happened to us, Martin? We were happy before, right? Yeah. I thought I was in love with you, but you were so pure and too innocent. You were also too romantic for me. I couldn't keep up with you. So you cheated. Yeah, and I'm sorry. I shouldn't have done it, T. Umiti ng bahagya si Martin. But everything went well, right? I'm happy now with a new girl at masaya ka naman kasama si Juice. Trisha bit her lower lip to keep herself from crying again. Juice have probably changed after he met you. We used to hang out with the same circle, pero hindi na uli siya nagpakita sa amin. Hindi na rin uli siya nakikipagdate sa ibang babae. I must say, you two look good together. She was about to tell Martin the truth, but she changed her mind. Mahirap ipaliwanag ang lahat mula sa umpisa. I hope the next time we see each other, you won't hate me anymore, Annie Martin. She smiled a little and then held out her hand to him. I forgive you, Martin. Umaliwalas ang mukha nito at tinanggap ang kamay niya. Trisha! Pareho pa silang nagulat nang marinig ang sigaw na iyon. Nakita niya sa likuran ni Martin si Juice. Halatang galit na galit si Juice. Mabilis itong lumapit sa kanila. Hinawakan siya ni Juice sa kamay at hinila papunta sa likuran nito. Pagkatapos ay tiningnan nito si Martin sa nanlilisik na mga mata. I thought I told you to stay away from Trisha. O baka gusto mo pang totohanin ko ang banta ko? Juice said between gritted teeth. Galit na galit ito katulad noong dalhin siya sa bar upang hanapin nila si Martin. Umurong si Martin ng ilang hakbang at itinaas ang mga kamay. Dude, I swear I'm not doing anything. I just want to say sorry to Trisha. That's right, Juice, singit ni Trisha. Mukha kasing kayang-kayang patayin ni Juice si Martin sa anyo ng una. Nagsorry lang siya sa ginawa niya. Nabawasan ng bahagya ang galit ni Juice, pero mabalasik pa ring nakatingin kay Martin. Pues, ako ay hindi pa rin kita pinapatawad. Umalis ka na bago pa magbago ang isip ko at ipatama ko uli sa mukha mo ang kamao ko. Martin bowed slightly before he left. Iniharap siya ni Juice dito at dumistan siya ng kaunti sa kanya. He just looked at her, looking unsure of what he would do. Itinakip ni Trisha ang mga kamay sa kanyang mga tainga. Juice, wag ka nang mag-explain. Naiintindihan ko na. Inalis ni Juice ang mga kamay niyang nakatakip sa kanyang mga tainga. No, Trisha. I want you to listen to me and listen carefully.
Nagsunod-sunod na naman sa pagpatak ang mga luha niya. No, please, ayoko na. Hindi mo na kailangang mag-explain. I know what you want to say. And what is that exactly? That you're sorry and you don't want to be with me anymore. Dahil nandyan na si Margie. Dahil mas kailangan kanya at mas mahal mo siya. She tried to stifle her sobs but failed. Hinampas niya si Juice sa dibdib. It's your fault, Juice. Elvis, did you ever kiss me? Kung hindi mo ako hinalikan, maayos pa siguro ang buhay ko ngayon. Mukhang amused na amused si Juice nang tumingin sa kanya. Ah. So that's when it started, huh? You started to love me when kissed you. Pero hindi na ngayon. Hindi na talaga kita mahal. So pwede ka na uling bumalik kay Margie. At huwag ka nang mag-guilty dahil iiwan mo na ako. Hindi na natapos ni Trisha ang sasabihin dahil hinalikan na siya ni Juice sa mga labi. Hinila siya ng binata palapit dito habang nakapulupot ang isang kamay nito sa kanyang baywang. He pressed his body close to her. Naamoy na naman niya ang pabango ng binata. At katulad noong unang beses siya nitong hinalikan, everything about him was intoxicating her. He was kissing her hungrily and passionately. She thought she would run out of breath anytime soon. Maya-maya ay pinakawalan siya ni Juice. He was catching his breath, too, but there was a satisfied smile on his face. I kissed you again, Trisha. So you should fall in love with me again. That's how it goes, right? Naiinis na tumingin siya kay Juice. He was making fun of her. Tatalikuran na sana niya ito pero mabilis nitong nahigit ang mga braso niya. He embraced her in his strong arms and buried his face in her hair. Nauna ako siya, Trish. Ha? He searched her face. Ang sabi ko, nauna ako. You fell in love with me when kissed you, but started loving you when you smiled at me the first time we met. Biglang nagdiwang ang puso ni Trisha. Parang ang sarap maniwala sa sinabi nito. Niloloko mo ba ako? You aren't capable of falling in love with me, or with anyone for that matter. You told me that yourself many times. Because I was scared. Everything about you scared the hell out of me. You can read me like an open book. You can see straight into Jimbay, so even if I don't say anything, you leave me completely vulnerable. When it comes to you, I couldn't seem to find the right words to say. Mukha na nga akong pagkaharap ka, eh. Naguguluhan pa rin si Trisha. But what about Margie? Sinabi mo sa akin na mahal mo pa rin siya. That she was your one great love. Tanggap ko naman na pangalawa lang ako sa puso mo, eh. Ayos lang sa akin. Huwag mo lang ipapakita sa akin ng harap-harapan na siya ang una. Humigpit ang yakap ni Juice sa kanya. You were right, Trish. I was stupid. Akala ko ay si Margie ang dahilan kung bakit gusto kitang protektahan. But when I saw you walking out of Ivy shop, noon ko lang talaga nalaman ang totoong kahulugan ng buhay. Because it felt like you were taking it out on me. Hinawakan ni Juice ang baba niya at itinaas iyon. You were wrong on one thing, though. Margie isn't the one great love. What is your definition of great love again? Sobra-sobrang pagmamahal. Dakila at wagas na pagmamahal. Juice smiled. That is what you are to me, Trish. I just realized it clearly when I thought I was about to lose you. Kapag nawala ka, hindi ko na talaga kayang magmahal uli. He wiped some of the tears that had already dried on her face. When kissed you that day, aaminin ko na gusto lang talaga kitang tulungan. But something in that kiss fired up something within me. Didn't know then that it was love, until you told me right in front of Es's face. I'm really so stupid, aren't I? She logged, happiness flowed in her heart. Sulit naman pala ang lahat ng iniiyak niya rito. Dahil sa katangahan mong yan ay maraming beses akong umiyak. He groaned. How can he ever make it up to you? Niyakap niya si Juice at pinagsawa ang sarili sa loob ng mga bisig nito. I love you, Juice. Kahit ang tanga-tanga mo, mahal pa rin kita. And don't ever think I didn't try to suppress what feel dahil nakita mo naman kung paano ako nakipag-date sa kung sino-sino lang. He was incredulous.
You mean, you dated other guys not because of Martin but because of me? She giggled. I was trying hard to forget you dahil alam kong walang kahihinatnan ang pagsinta ko siya. Pero wala eh. Sa huli, ikaw pa rin. Juice sighed in relief. Thank you for not giving up on me, Trish. Then he leaned closer and whispered in her ear. Mahal kita, Patricia Ann Samonte. Nagkunwari si Trisha na walang narinig. Ha? Pakiulit nga. Inilayo siya ni Juice ng bahagya rito at mumisi. Then he shouted. Mahal kita, Trisha. Hanggang sa dulo ng walang hanggan at pabalik pa. She laughed while looking up at him. I heard you, Juan Crisostomo. Idinikit ng binata ang noo sa kanyang noo. Let's stay together from now on, okay? Aye. That was how she, Patricia Ann Samonte, got her own happy ever after. Wakas.